Sa kabila ng kaliwat ka ng paninira, BP Sara Duterte, landslide na naman, number 1 na naman sa bagong survey. Kaya mga kalaban, tuloy-tuloy ang iyakan. Oh shit! Oh shit! Well, double time sila sa paninira kay BP Sara Duterte pero hindi umubra, oh. Sayang yung effort nila. Oh, galingan nyo pa. Mga pinklawang baklang bukid, pahiya at supalpal sa pagpapakalat ng fake news laban sa Office of the Vice President. Report ng COA, lumalabas na malinis ang record ng OVP noong nakaraang taon. Ito na ang tatlong magkakasunod na taon na nakakuha ng mataas na audit rating ang nasabing tanggapan. Sa harap yan ang mga akusasyon kay VP Sara Duterte. Kung si VP Sara ay number 1, si Marcos Jr. naman kaawa-awa ang kinahinatnan dahil siya po ay lumagapak. A new survey shows his performance rating plunging to levels last seen during the Arroyo administration. Patay tayo dyan. Ito daw yung pinakamababa. At huling panahon na nakita ang ganito kababa na ratings ay nung sa panahon ni Arroyo. Hello, Garci. Wala na. Palubog na. Pag-uusapan po natin lahat yan maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipinos sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At dito sa video na ito, pasasakitin natin ang puso ng mga kakampwet, mga pinklawan at ng mga loyalist NJ. Alright, kasi mga kababayan, marami po ang nagkalat ngayon, no, na paninira sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng mga Duterte. At alam naman natin yan. Yan po ay pakana ng mga pinklawan, mga kakampwet, mga dilawang etcha. So, pasensya na po sa mga kumakain, ha? Oo, para pabagsakin ang mga Duterte. Pero, hindi po sila nagtatagumpay. BP Sara Duterte, excuse me, number 1. Walang hiya. Kahit anong effort nila sa paninira, walang kwenta, walang talab, hindi umuubra. Okay? Kasi mayroon sila pinapakalat ngayon, yung mga kowa-kowa daw na yan, mga overprice na yan, ano? Ang nakakatawa, yung kowa, hindi nila sinasabi. Yung kowa hindi nagsasabi na overprice ang mga pinagbibili ng Office of the Vice President. Pero itong mga kampuki, itong mga dilawang tae, mas magaling pa sa COA. Halatang naninira kasi hindi nila sinasama yung mga explanation kung bakit lumalabas na ganyan yung presyo, bakit kung ano yung mga nakalista dyan. Hindi nila pinupost ng buo, ay pinapakita nila yung pwedeng sabihin ng makakita na ay overpriced nga talaga. Oo, kasi mahal naman talaga kung iisipin mo eh. Oo, pero may paliwanag po dyan. So ito kasi ang pinagdidiskita nila. Yung mga CCTV, yung mga purifier, yung mga computer, anak ng toko naman talaga. Oo, kaya talaga mga pinklawan at mga kakampwet, wala kayong talagang magawang matino sa bayan na ito. Kundi, siraan ang mga kalaban ninyo sa politika para maipanalo ninyo ang mga kandidato nyo na wala kakwenta-kwenta. O, di ba? O, so ito, overpriced daw. O, yan, yung mga baklang bukid. Oo, mga baklang bukid na mga nagpo-post-post dyan mga kababayan. At medyo pipitingin lang natin ng konti kasi nagpapakalat ng katangahan, kabobohan, at kasinungalingan. Okay? So may paliwanag po dyan mga kababayan at yan po ay pinost na rin ng Office of the Vice President. Pero mukhang hindi po nila talaga nakita yan. Kasi paano nga naman nila titingnan yan, naghahanap nga sila ng butas para masiraan si BP Sara. Yun lang yun. Oo. Diba mga kababayan? Yan o.
karugtong po dapat, ito nasa kaliwa, nandyan sa katabi ng mukha ko, karugtong po dapat yan, mga kababayan, na ipinapaliwanag po dyan kung bakit ganyan yung presyo nakalagay at yung iba po ng item dyan ay donated sa OBP, katulad ng mga computer sets at marami pang iba na donated ng ibang ahensya or ibang organisasyon dito sa Pilipinas. Oo, donated. At kahit donated pala, kailangan po yan i-account, kailangan i-audit, i-account, at yan po nagbabase yung COA at ibabangga po nila sa mga nagasto, sa mga pumasok, ibabangga po nila, yan po ang explanation. Actually, hindi na dapat natin ipinapaliwanag to eh. Wala na dapat paliwanag ito dahil COA na mismo ang nagsasabi na walang problema sa paggasta ng opisina ng Vice President. Oo. Hindi ko alam kung bakit nagpapaliwanag pa tayo. Pero dahil may mga tao pa rin talaga nagtatanga-tanga, ipapaliwanag pa rin natin. Oo. Pupunta na sana tayo dun sa ibang issue eh. Pero ito, may mga nagpapakalat ng mga patanga-tanga. Ginagawa nilang tanga mga Pilipino. Pero, ang resulta, pumalo pa rin sa kanila. Mamaya, abangan nyo, So, ipapaliwanag. Ang isipin na lang natin, isipin na lang natin na kanino po tayo maniniwala? Sa COA or sa mga baklang bukid na mukhang talaba na hindi na mapapanalo ang kanilang mga kandidato nila? At dito natin makikita, mga kababayan, na itong mga feeling matalino na mga kakamping, mga dilawan, nagtatali-talinuhan lang naman pala sila. Pero ang totoo, wala pong laman talaga yung utak nila. Oo. Abogado pa. Abogado pa yung isang post ng post, paninira kay BP Sara na baklang bukid. Abogado pa yun, Pero tatanga-tanga po siya. Oo. Abogado, pero sobrang bitter niya. Kasi, ikaw ba naman ang ganda-ganda ni BP Sara. Ang mga bakla, galit na galit yan sa magaganda. Hindi lahat, yung mga bitter na bakla lang. Oo. Galit na galit sa mga magaganda. Yung katulad ng kapangalan pa ng Jesus, Oo, may kapangalan pa. Kapangalan mo pa, putsa ka na ka. Oo. Kapangalan mo pa si Jesus. Nagtataka nga ako kung bakit, kung sino pa diyan sa kabilang parlor, kahit saan dyan, kung sino pa yung masasagwa ang itsura, yung pa ang maiingay, at yung pa ang salita ng salita, kaya na pinagkakalat nyo pa yung mga pagbumuha nyo sa social media. Oo. Diba? At bakit daw mahal ang purifier? Yung purifier, mga kababayan, 178,000 daw. Butangin na. Wala ba kayong purifier sa bahay nyo? Baka ang purifier nyo galing sa Shopee lang yan. Oo, yung pagka sinaksak mo, inon mo, ang lumalabas usok kaysa sa purified air. O yan nga, nasa screen purifier 198,603. Tapos gulat na gulat kayo dun sa 179,000. Alam mo, dito mo talaga makikita na mababa talaga yung mga standard nito. Mababa yung standard nila sa pagpili ng pinuno, sa pagpili ng mga gamit. Tingnan mo yung mga itsura. Yung tipong pag sa tingin nila, okay na yan, okay na, ang mahal ng iba, okay na yan. Sabagay, nakikita mo na sa itsura Lalo yung mga baklabukin na abogada ka pa. Mga pastor lang ito mga pastor lang ito, pero mabababa talaga yung standard nila Kung bibili ka na rin lang ng gagamitin mo, pakikinabangan mo, dapat yung maaasahan, yung tatagal, yung quality na. Ang importante, hindi mo binulsa yung pera, pinambili. Di ba? Yung mga mentality kasi nito, mga tao katulad ng mga dilawan, mga kampwet, mga loyalista nga, pare-pareha sila mga elitista daw sila Oo. Okay lang sa kanila, yung salitang okay na. Kaya tingnan mo, kapag namumuno mga elitista, maya-maya nagpapagawa ka ng kalsada. Kasi nga mabababa talaga yung standard nila. As much as possible, itatago nila yung pera. Kasi papayaman nga Kaya yung mga bibili nila, yung papakinabangan ng opisina, yung mga substandard, yung mga putyo-putyo. Di ba? Tingnan mo, yung mga elitista, yung mga namuno sa Pilipinas, maya't maya sila ang trend.
Maya't maya, magbubungkal ng kalsada kasi substandard. Pero tingnan mo yung pinagawa ng mga Duterte sa Davao. Lack quality. Ha? Magbibilang ka ng taon, ilang taon bago masira ang mga infrastruktura. Dahil hindi sila nagnanakaw, hindi sila nagtatago ng pera. Yung pondo na pupunta sa tama. Kaya, maganda ang gawa. Wala nga itong mga kampwet na to no? Pinapakalat pa na overpriced daw yung mga binibili ng Office of the Vice President. Ayan, screenshot nyo na lang. Marunong naman siguro kayo magbasa. Di ba? Hindi ko na ipapaliwanag pa yan dahil yung mga Duterte supporters, alam na nila yan. Mag-effort kayo. I-screenshot ninyo, kayo mga kakampuet, madalawang tae, pasintabi po sa mga kumakain. I-screenshot nyo na lang yan. Kung hindi nyo maintindihan dahil English yan, dahil kayo nagtatali-talinuhan lang naman, i-Google Translate nyo na lang. Okay? Boom! Dito tayo, sa isa. Ito pang, yan, po. Dito sila gigil na gigil eh. Dito sila gigil na gigil kapag pinupuri or napupuri si VP Sara Duterte dahil hindi nila kaya pantayan yung hindi kaya pantayan ng mga sinusuportahan nilang mga politiko ang nagagawa ng presidente. Okay? So ngayon, mga kababayan, presidente ba? Sinabi ko. Yung mga idolo nilang mga politiko, hindi mapapantayan ang mga ginagawa ng Duterte, kaya ginagawa nila, atakihin ang mga Duterte para masira ang pangalan, kahit pa paano, bumaba-baba ang kasikatan dahil hindi nila maarok ang taas ng tagumpay. Di ba? Yung kasikatan ng mga Duterte, hirap na hirap sila abutin. Hirap na hirap sila abutin. Kaya, pag hindi nila inabot, pabagsakin mo na lang para magkita-kita tayo sa baba. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Pero hindi mo mapipigilan, 'di ba? Nasa gawain kasi 'yan, 'di ba? So, ayan po, kinumpirma ng COA maayos na paghawak ng OVP sa 2024 sa ilalim ni VP Sara Duterte. Magwawala na naman yung mga yan yung mga pinklawan, dilawan, loyalista nga magwawala naman. Magpuputo ko na naman maugat yan Ayan Puta na, may purifier pa nga pala na halos 1 milyon ang halaga Ayan Purifier yan Flagship machine, Yudo Air Purifier, meeting room, tea house, villa. Ganyan po ang binibili, hindi yung sa Shopee pag sa opisina mo gagamitin. Huwag patanga-tanga. Yung CCTV, hindi yun basta-basta camera. Surveillance camera yon. Meron ba kayo nun? Hindi nyo alam yun, kaya ganyan lang kayo maka-reaction Di ba? Di ba? Tayo na, magwawala na naman talaga sila dito. Pinuri na naman ang pinuri si VP Sara Duterte. Alam mo yung ibang media nga dyan, sinisira yung mukha ni VP Sara Duterte. Pag nagpo-post sila, doon sa mga YouTube account nila, sa mga platform nila, pinapapangit nila si VP Sara. Pero kahit pinapapangit nila, nananatiling maganda. Kaya nga galit na galit sila di ba? At eto medyo painitin pa natin lalo ang ulo nila. Ayaw na ayaw nila nakakarinig ng ganito Lalo na yung mga kakilala ko dyan, yung mga katrabaho ko dati, galit na galit kay VP Sara Duterte. Mga baklang bukid kasi. Oy, mga baklang bukid. Oy, shout out sa inyo relax lang kayo dyan. Wala tayong magagawa. Hindi umuubra yung mga tirada nyo kay VP Sara Duterte. Number 1 na nga naman nga mamaya papakita ko sa iyo kung saan number 1 Diba? Alam niyo kung bakit di umuubra yung mga pirada nila, mga tirada nila kay VP Sara Duterte? Kasi talo ng may resibo ang may ingay na ubob. Ay, ito pakinggan nyo. Magpupuyos na naman ang mga dibdib nito
Ayan o, pakinggan nyo. Nakatanggap naman Uy! ang pinakamataas na audit rating ang Office of the Vice President o yung OVP mula sa Commission on Audit o COA. Sa 2024 Annual Audit Report ng COA, lumalabas na malinis ang record ng OVP noong nakaraang taon. Ito na ang tatlong magkakasunod na taon na nakakuha ng mataas na audit rating ang nasabing tanggapan. Sa harap yan ang mga akusasyon kay VP Sara Duterte. Grabe, no? Oo. Ang sakit nun. Yung tatlong magkakasunod na taon, 3 consecutive years, maayos, ha? Ang audit report ng COA para sa Office of the Vice President. Sakit, no? Hindi sa umanay questionable na mga paggasta sa confidential fund ng kanyang opisina. Oh, di ba? Questionable pa yan, ha? Partida. Questionable pa yung mga paggasta. Eh, nagko-question lang naman yan yung mga mga kaliwa. Yung mga dilawan. Yung mga supporter ni Marcos Jr. na hanggang ngayon, patanga-tanga pa rin. Yun lang naman nagko-question dyan, eh. Yung COA, hindi naman nagko-question dyan, eh. Malinis nga, eh. Di ba? Unmodified opinion nga, eh. Sabi ng COA, di ba? Oh, sakit, no? Putang ina. Sa kabila ng paninira nila, pagpapalabas nila kaliwat ka ng fake news, nananatili malinis ang record ni VP Sara Duterte. Di ba? Nagmumukha nilang silang tanga sa mga pinagagawa nila, eh. Ang hirap papangitin ni VP Sara. Oo. Ang hirap. Oo. Pinapapangit yung imahin niya, pinapapangit nila yung mukha ni VP Sara Duterte, pero wala, di umuobra. Di ba? Di umuobra, eh, no? Just in case you will ask about the 2025 COA report of Office of the Vice President. Ayan sa screen. May loyalista ka. Kakampwet. Dilawang tae. Screenshot nyo na lang. Basahin nyo kung ano nakalagay dyan sa COA report. Ha? Wala, eh. Ang tindi, no? 3 consecutive years. Ha? Malinis. Ha? Maayos ang audit ng Office of the Vice President. Palakpakan natin. No? Diba? Ang mahal daw ng binili, no? Mahal ng binili ng Office of the Vice President. Ang mahal. Pero ang problema nila ngayon, approve ng COA. May paliwanag kasi doon. Kaya kung bakit mahal, di ba? Nagpatong-patong na po yun. May kasama pa doon ng mga donated computer sets, basta marami. Oo. Actually, hindi ko na kailangan ipaliwanag yan sa mga kampi natin, sa mga DDS. I-screenshot na lang nila yung kanina. Yung mga piklawan, mga dilawang tae, mga layas tanga. Screenshot na lang nila. Nandyan eh, diba? Mahal naman. Ang mahal daw. Overpriced daw. Kahit mahal pa yan, ang importante, kahit mahal, hindi kinurakot na pakinabangan ng empleyado at ng opisina yung pondo. Kasi hindi nilang gamit, eh. Kahit mahal. Diba? Hindi yung mamimigay ka ng ayuda, magpa-party-party ka, magpapa-catering ka araw-araw, diba? Mamibigay ng ayuda na mas marami pa yung napupunta sa bulsa, pa-travel-travel ka, manonood ka ng F1 at kung anong-anong kapagagastusan ang pinagagagawa. Diba? Yun ang problema natin. Ang problema yung ipa-plug ka ng COA. Dahil yung pondo mo, nag-uumapaw na, pero wala kang nagawa sa bansa. Yun ang problema. Oo. Katulad nito, ayan, tsangin na nakangiti pa. Yan ang nakakaya. Diba? Yung mapaplug ka ng COA dahil sa kakalakwatsa mo. Mga kakampwet. Baka di nyo pansin ito. 14 million, yung 14 million, nasayang lang kakalakwatsa na itong mag-asawa na to. Pansinin nyo naman yan. Pero hindi nila gagawin yun kasi mas masarap siraan si VP Sara Duterte. Diba? Kasi pag nasiraan sila VP Sara Duterte, napabagsak nila ang mga Duterte, yun lang paraan, eh. Yun lang paraan para may panalo nila yung mga kandidato nila na panis na. Diba? Si Marcos ano naman yan, eh. Weak nga yan, eh. Diba?
Ang saklap nito no? Na-plug ka sa kakalakwatsa. Yung pamasahe mo pala, inutang mo ba? Di ba? Lakwatsa ka ng lakwatsa, wala ka na pala. Tapos mapaplug ka pa. Yun ang nakakahiya. Oo. Pero OBP malinis, no? OBP malinis. Oo. Ginagawa na ng issue. At dito, dahil nandito, lalo mag-iinit ang mga ulo nito, eh. Ito. Uy! Pusyang gala. Yan, Ladies and gentlemen, nilampaso po ni VP Sara Duterte ang mga posibleng makakalaban niya sa 2028 election. Pero parang sa tingin ko, mga kababayan, hindi naman relevant na to eh. Wala na to eh. Kasi ang sabi ni Manong Chavit, di na daw aabot ng 2028 sa pwesto si Bongbong Marcos. So papalitan siya ni VP Sara Duterte kasi yun lang nakalagay sa sa batas eh. 'Di ba? Yung sa succession, Vice President ang papalit. 'Di ba? Yung sabi ni Manong Chavit, hindi na raw aabot eh. Pero ganun pa man, talagang wala makakagiba kay VP Sara. Kahit matuloy pa ang eleksyon na yan, ha? So, yung nakikita nyo sa screen mga kababayan, pre-election, preference by area, Metro Manila, rest of Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong po dito kasi, ayan, maliit, ayaw ko nababasa nyo, pero basahin ko. Ang tanong, kung ngayon gagawin ang eleksyon, sino ang iboboto nyo sa pagkapangulo? Excuse me. Siyempre, number 1, Sara Duterte. Aray ko, sakit na naman sa puso. Number 1 na naman, Duterte. Kaya, ang sakalab nito, no? Araw-araw sinisiraan si VP Sara Duterte, pero ganyan ang resulta. Tuloy-tuloy lang, focus lang sa paninira. Mga piklawan, kakampwet, dilawan tae, mga lealista, focus lang. Focus lang sa paninira. Para tumaas pa ang ratings ni VP Sara. Number 1. Diba? Ang tatanga kasi ng mga supporter na itong mga kalaban ni VP Sara, no? Alam niyo kung bakit? Ang sinisiraan nila, yung apelyido na may magandang nagawa sa bansang Pilipinas. Diba? Duterte! Kung ang daming mga nagawa ni Pangulong Duterte na napapakinabangan natin ngayon. Hindi literally ni Pangulong Duterte, pero sa administrasyon niya. Ramdam ng tao yan eh. Nakikita ng tao kung anong ginawa ni Duterte sa droga, sa mga infrastruktura, airport, and all that. Nakikita ng mga tao yan. At naramdaman na pakinabangan ng mga tao, tapos sisiraan nyo. Diba? Kung hindi ba naman kayo mga bobo, parang siniraan nyo na rin yung mga tao na nakikinabang doon sa mga proyektong nagawa ng nakaraang administrasyon. Di ba? Kaya bumabalik sa inyo yung mga basura na itinatapon ninyo eh. Binabalik sa inyo eh. Yan, Duterte Sara, 23%. Sa Metro Manila, sa rest of Luzon, 20%. Visayas, Sara Duterte, 43. Mindanao, 58 po. Wala na talaga. Layo. Robredo Lenny, sa Metro Manila, 15. Tulfo Rapi, 19. Tulfo Rapi, 12. Ay, wala na naniniwala kay kay Tulfo sa Metro Manila. Puta, bida-bida rin kasi, no? Robin Padilla, 4. Sino pa ba? Wala. Ayun na tayo sa medyo malinaw. Kasi sa medyo malinaw. Naguguluhan ako dyan eh. Dito tayo. Ayan. Ano po? Duterte Sara, 33.3%. Walakpakan natin yan. Yung sumunod, second, Rapi Tulfo, 13.4%. Kahit pagsamahin mo pa si Leni Robredo tsaka si Tulfo, wala pa rin eh. Di ba? Wala. Bongo nandyan, Robert Padilla, Grace Po, Ontiveros. Puta, si Ontiveros. Yan daw yung pambato nila. Si Ontiveros, pambato daw nila for president, 2.4%. Walang hiya. Si Martin Romualdez,
0.8%. 0.8%. Walang hiya talaga. Sinisipon na naman tuloy ako labig dito eh. Oh. So yan mga kababayan, ang problema natin. So, ang layo na nasusunod oh. Kalahati. Pagsamahin mo pa si Robredo, tsaka yung pangatlo, tsaka, pangalawa tsaka pangatlo, hindi pa rin aabot sa percentage ni Bibi Sara Duterte. Pero mukhang mas malinaw ito. Oo. Pag-asar lang eh. Uy! Palakpakan natin. Di ba? Oh. Ayan. Ang saklap, no? Oh. Double time pa naman yung mga kakamping, di ba? Mga Dilawan Tae, Bakabayan Black, di ba? Double time sila sa paninira kay BP Sara Duterte pero hindi umubra, oh. Sayang yung effort nila. Oh, galingan nyo pa para walang kaya talaga kayo. Para mapatubad si BP Sara. Ayan, oh, 33.3%. Ang layo. Oh, ay, putya, ito malupit. Oh. Mukhang nakalimutan na natin si Marcos, ha. Oh, bigyan ko, tingnan natin si Marcos naman tayo. Kasi puro na tayo dyan sa mga kapik, eh, oh. Oh, nakakalungkot, ha. Nalungkot dito yung mga nasa kabilang parlo. Paano yan? Wala talaga kayo magagawa, eh. Sa ayaw at sa gusto nyo, magiging presidente si BP Sara Duterte, eh. Oo. Si BP Sara talaga susunod na presidente. Paano yan? Kawawa na naman yung mga adik. Kawawa naman yung mga kurap. Mga abusado. Mga tamad sa gobyerno. Mga mandarambong. Mga mandaraya. Putsa. Dieta na naman yung mga kurap nito. Diet na naman yung mga kurap nito pag nanalo si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte ang presidente. Wala. Diet ang mga kurap. Magtatabaan na naman yung mga adik. Patay kang bata ka. Oy! Puro tayo BP Sara Duterte. Kumustahin naman natin yung presidente. Oo, si Marcos Jr., si na Jr. Oh, eto, yung kanina. Nakita nyo na to, aray ko. Aray ko, nakita nyo na to kanina. Masamang balita ito, ah. Ano, basahin nga natin. Pasensya na, ha. Sinipo na naman ako, ang lamig, eh. Sabi dito, sa balita, ano ba to? Headlines ng Philstar.com. Sabi dito, only 1 in 5 Pinoy satisfied with Marcos Jr. Akala ko mahal na mahal to ng mga Pilipino, sabi ni ng mga supporter nito, tsaka ni Claire Castro. So, bakit ganito? Only 1 in 5 Pinoy satisfied with Marcos despite ordering an investigation into corruption, tainted flood control projects. President Bongbong Marcos Jr. continues to face an erosion of public support. A new survey shows his performance rating plunging to levels last seen during the Arroyo administration. Patay tayo dyan. Pwede na muna tubig. Ito na yung pinakamababa. At huling panahon na nakita ang ganito kababa na ratings ay nung sa panahon ni Arroyo. Hello, Garci. Wala na. Palubog na. Palubog na si Marcos Jr. Wala na naniniwala. Sino ba naman maniniwala dyan? Lahat ng sinabi dyan, walang natupad, eh. Ano pa ba? Ito, wait lang. Meron pa tayo itong balita, eh. Ano to? Ay, pucha, bad news pa rin. Bad news pa rin, mga realista nga, oh. Walang bad news pa rin. Sabi, basahin nga natin. Marcos drops to lowest rating yet. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s performance satisfaction rating has dropped 21%. Walang iya kayo. 21%! His lowest since he took office in 2022. Pasensya na, ha? Lamig, eh. 21%. Saan tayo dadalhin ng 21% yan? Ilang yan. Oy! Doon sa mga supporter ni Marcos Jr. na hanggang ngayon bulag pa rin. May gising-gising. Palubog na yung bangka. Walang kaya.
Double time na nga si Auntie Claire sa pagtatanggol dito kay Marcos Jr. Pero di umuubra. Di kinagat ng bandang people. Di kinagat ng bandang people, ha? Yung mga padrama-drama nila. Diba? Kawawa sa inyo eh. Ewan ko. Nababara na naman tuloy yung ilong ko dito. Oh, wala na. Palubog na talaga. Oo, wala na yan si Marcos. Di na makakabangon yan. Wala na. Kahit ano pang gawin yan, alam na ng tao kung ano nangyayari. Kahit ano pang sabihin nila, pagmamalinis, pagkatakipan, pagkakampihan, paglilinis ng issue, wala na. Hindi na uubra. Gising na ang mga Pilipino, maliban sa mga supporter nito. At mga kakampwet, mga dilawang tae. Diba? Ang nakikita lang nila si BP Sara eh. Parang yun lang nakikita nila si BP Sara. Ito hindi nila nakikita. Kung ano pinagagawa nito sa bansa, hindi nila nakikita. Sabagay, pag nawala nga naman to, si BP Sara papalit. Kawawa sila. Oo. Kaya hindi nila binabanatan si Marcos. Si BP Sara muna ang patutumbayin nila. Eto, madali nila patumbayin to eh. Ito, 21 na lang to. Kaya kinakana nila si BP Sara. Pagkatapos ni BP Sara, dyan ha. Sila nasusunod. Pero, kung mapatumba nila si BP Sara, yun lang yun. Oo. Anyway, mga kakamping, mga dilawang tae. Yung kakampi nyo, sorry kaya ko na tae. Pasintabi po sa mga kumakain, sorry. Oo. Yung kakampi nyo, kakampi, si Atty. Rowena Guanzon, may gustong sabihin sa inyo. Ayan sabi, ano niya yan? Nakita tuloy yung pangalan ni Atty. Rowena. Pero kay Atty. Rowena Guanzon yan. Sabi niya dito, front runner. BP Sara Duterte. Front runner daw si BP Sara Duterte. Buti pa si Atty. Guanzon, tanggap niya, front runner si BP Sara Duterte. Kaya itong si Atty. Guanzon, hindi siya nai-stress eh. Hindi stress ang mukha niya, katulad nitong mga baklabukid na tira ng tira kay BP Sara Duterte. Hindi stress ang mukha niya. Yung mukha niya parang tawag dito, parang lagi nakakapahinga. Kasi si Atty. Rowena Guanzon, hindi bitter. Marunong siya lumagay, marunong siya tumingin. Hindi siya katulad ng mga loyalista mga kampwet talaga, yung mga kamping na talaga matatanga-tanga, na kahit tama na yung ginagawa, mali pa rin sa kanila. kahit mali yung sila naman, kahit mali yung ginagawa, tama pa rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Pero si Atty. Rowena Guanzon, tingnan mo, lagi siya blooming. Kasi hindi siya na-stress eh. Kasi alam niya na nasa tamang siya eh. Tamang landas yung tinutungo niya eh. Pag pagtanggol mo yung mali, may stress ka talaga. Di ba? Pag mali ang ipagtatanggol mo, may stress ka talaga dyan. Kahit kailan, yung mali, hindi mo pwede gawin tama. Isa pa sa nakaka-stress. Yung bantay ka ng bantay ng ikakasira ni Baby Sara Duterte. Yan ang nakaka-stress. Hindi ka natutulog, nagigitay ka. Nakagano ka lang sa Nakagano ka lang sa cellphone mo. Pag damag yan, tangina, walang kasiraan kay Baby Sara, kay Sara Duterte, sige, research tayo. Mayat-maya yan. BP Sara Duterte, latest news. Sana may kasiraan kay BP Sara Duterte. Wala tayong bayad dito. Wala tayong mapapala dito, Wait lang. Nasa computer naman, ganyan sila. Pag damag yan, BP Sara Duterte, latest news. Yan, enter. Wala. Maya naman ulit. Ganyan po yan. Nag-aabang sila lagi ng kasiraan kay BP Sara Duterte. Hindi natutulog yung mga yan. Tingnan mo nga yung tsura. Lalo na yung baklang kanal, yung Jesus. Nabugado daw yon. Ay, baklang kanal tuloy. Baklang bukid. Puta, tingnan mo yung tsura. Kung sino pa yung mga ganyan ang itsura, yung pamaiingay sa social media, puta na. Kawawa Pilipinas talaga. Alam nyo na. Rowena Guanzon, ayan front runner. Buti pa si Tita Rowena, Atty. Rowena, marunong tumingin. Etong mga kakampi niya, yung kakampwet, dilawan, mga bulag, okay? Ayan po, mga kababayan. Duterte Sara, number 1. Pero sabi nga ni Manong Chavit, hindi na daw aabot ng 2028 yan.
Matatanggal sa pwesto yan si Marcos Jr. eh. Sabi, ni Manong Chavez, di ba? Paulit-ulit naman sinasabi yan eh. Ha? Oh. Basta ang importante, VP Sara Duterte, number 1. Oo, sakit. Sakit sa puso. Sakit sa puso niya ng mga dilawan, piklawan, lealista nga. Sakit yan. Number 1. Kung sabihin sa isip-isip nila, Duterte na naman. Paano tayo makakasigur dito? Paano tayo makakanakaw dito? Duterte na naman. Ha? Paano tayo magkikickback nito? Duterte na naman. Hindi tayo makakapag-kickback. Oo. Paano porsyento natin ito? Wala na naman. Duterte na naman. Diet na naman yung mga buhaya nito. Pag Duterte na naman. Okay. O, di ba? Agree ba kayo? Mga kababayan yung sinasabi ko, no? Agree kayo, no? O, di ba? O, anyway, hanggang dito na lang muna, ha? Medyo barado na ilong ko. Ang lamig kasi dito. Parang yelo dito sa studio ko eh. So anyway, magkita-kita po tayo mamaya uli mga kababayan sa susunod na upload. Once again, this is Master Julius and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa lahat.